Welcome to the AI Talks with the Voice Master. Mula sa puso ng bayan hanggang sa dulo ng keyboard ng masa. Ito ang unang radyo at podcast show para sa AI ng mga ordinaryong Pilipino. Ito ang kwento ng AI na abot kamay ni Juan at Juana. Mga tanong mo, sasagutin natin. Mga kwento mo, itatampok natin. Dito, ang AI hindi lang para sa techie, kundi para sa tagakanto, guro, estudyante, OFW at bawat Juan at Juana. Kasama ang nag-iisang, the AI Voice Master of the Philippines, Pocholo De Leon Gonzalez. Ito ang AI Talks with the Voice Master. Hello! Great day, mabuhay! This is your Voice Master, Pocholo De Leon Gonzalez, and welcome to the AI Talks with the Voice Master. Woo! Okay, ngayon, isang tanong ang bubungad sa atin. Okay? Ang tanong na may halong takot, curiosity, at konting existential crisis. Mas magaling pa ba ang AI kaysa sa tao? Ulitin ko Mas magaling pa ba ang AI kaysa sa tao? Oops. Relax lang kayo. Hindi pa naman today, no? Hindi pa ngayon. Pero baka bukas. Joke lang. Pero aminado tayo, May konting ako, kabado din ako, di ba? Pero linawin natin, Linawin natin agad. Ang AI ay hindi ginawa para palitan ng tao. Hindi siya ending ng humanity, hindi siya kalaban, hindi siya multo sa opisina. Tool siya, partner, agent, ka-team. Kaya ang tanong ay hindi, mapapalitan ba ako? Kung hindi, ang tanong ay, paano ako magiging mas magaling kaysa sa AI? Tama ba yon? Paano tayo magiging mas magaling? Pero para sa akin, paano ako mas maghuhusay kasama ang AI? Hindi laban sa AI. Yun. Ayan, level up agad, no? Alright, mga ka-AI Authentic Innovators, aminin natin, nakaka-intimidate talaga ang AI, di ba? Mabilis mag-isip. Hindi napapagod, hindi nagugutom, hindi nagrereklamo ng pwede bang half day, mentally drained na ako. No? Ayoko munang makipag-usap. May attitude problem kasi karamihan sa atin Pero ang AI, walang burnout, walang drama, no? Walang chismis, walang siraan, walang emotional baggage katulad mo. Iniwalayan ka kasi, ay, sorry. Kayang gumawa ng essay habang ikaw ay nag-iisip pa ng title. Kanyang mag-present habang nagtitimpla ka pa ng kape. Mag-create ng music kahit di marunong mag-gitara. Mag-create ng art kahit stick figure lang, kaya mong i-drawing. At mas mabilis pa mag-reply kaysa sa crush mo. AI, here's the answer. Crush, seen 3 days ago. Sakit, pero tuloy ang buhay. Kaya may nagtatanong, kung ganito kagaling ang AI, kailangan pa ba tayo? At ito ang sagot ko, mga ka-AI. Lahat ng katalinuhan ng AI ay galing sa tao. Kung walang tao, wala nag-iisip, nagkakamali, nag-experiment, eventually natututo. Walang AI. AI does not dream. Yan. AI does not hope. AI does not care. Ba't siya? Wala rin naman siyang care sa'yo. Ay! Tao pa rin ang nagsimula ng lahat. Pero napansin nyo ba? Parang mas madaling magtanong sa AI nang walang inhibition. Ano ba yung tanong mo? Mahal mo rin ba ako? Ano ba yung pang-Valentine's talaga tong kwentuhan natin Bakit? Kasi ang AI, hindi ka i-judge, hindi ka husgahan. Hindi ka i-insultuhin. Hindi magsasabing, ang 80-80 mo. Kapag mali ka,
may ituturo. Kapag paulit-ulit ka, sasagot pa rin. Kahit kapag honest ka, tatanggapin ka. Hindi kagaya ng ibang tao. No? Common sense na yan. Yun ang sasabihin. Common sense na yan. Google mo na lang. Di mo pa rin ba mag-gets? Gets nyo ba? Kaya may mga nagsasabing, mas naintindihan pa ako ng AI. Hindi ibig sabihin nun, mas tao ang AI. Ibig sabihin lang, minsan nakakalimut tayo kung paano maging tao. AI reminds us na makinig muna, intindihin muna, turuan muna. Ito ang real talk mga ka-AI authentic innovators. Mawawala ba ang trabaho ko? Short answer, may mawawala, may magbabago, may lilipat. Pero, hindi ito first time sa history. Isipin mo noong may calculator, hindi nawala ang math. Noong nagkaroon ng computer, hindi naman nawala ang trabaho. At noong nagkaroon ng internet, hindi nawala ang mga teachers. So, ano nangyari? Nag-evolve lang ang roles. Ganon din sa AI. AI replaces task, not purpose. Kung ano, 'di ba? Kung puro pa ulit-ulit ang trabaho mo, malamang babaguhin ka niyan. Babaguhin 'yan. Pero kung trabaho mo ay mag-isip, magdesisyon, mag-lead, magpahalaga, mas lalong magiging mas mahalaga ka. Alam niyo, hindi ako nagsasawang ulit-ulitin 'to. AI ang utak, tao ang puso. AI is logic, humans are values. AI knows data, human knows meaning. AI is fast and humans are wise. Kapag pinagsama, mas makatao ang teknolohiya, mas matalinong mundo, mas di ba? Mas masaya. Mga ka-AI, hindi ito laban Partnership ito, partnership. Buti pa ang AI ka-partner mo. Wow! Ikaw, may partner ka na ba? Ito ba? Marami nagsasabi na kapag gumawa ng art ang AI, kayang gumawa ng, kaya niyang gumawa ng music, kaya niya magsulat. Totoo naman yun. Pero tandaan nyo AI creates based on patterns. Humans create based on experience. AI can imitate. Yes. Humans can innovate. AI can remix. Humans can feel. Ang creativity ng tao ay galing sa sa kanyang naramdamang sakit, saya, pangarap, no? Kabiguan. At yan ang hindi kayang maramdaman ng AI. Dahil wala naman feelings ang AI Hindi naman tao yan. Walang puso, walang empathy, at hindi nabubuntis. Mag-ingat kayo ngayong Valentine's, dapat ready. Oo. Alam nyo na yon. Mag-ingat. Yes! AI can suggest. Humans are the one who decides. AI can calculate. Humans takes responsibility. AI has no conscience. AI has no morality. Kung mali ang desisyon, tao ang mananagot. Kaya kahit gaano katalino ang AI, kailangan pa rin ang puso ng tao. Pero paano kung lagi kang sinasaktan? Lagi kang hinahihirapan. Kahit siguro may puso tayo, no? Kaya nga, minsan yung tiwala ng tao nawawala dahil sa ginagawa rin ng tao. Kaya mga ka-AI, imagine nyo workplace where AI ang gumagawa ng reports, AI ang nag-a-analyze, AI ang nag-organize, at ikaw, nag-iisip, nagli-lead, nag-i-innovate. Aba. Baka dumating ang araw na sasabihin mong, salamat AI, ikaw na muna dyan. Magkakabilang ako. At doon nagsisimula ang tunay na progreso. Ay ako, ganun ginagawa ko. Oo, meron akong AI. AI voices na ginagamit ng marami. Nagulat ako, nasa Uncle John's na yung boses ko. Nasa Divisoria, Baclaran, Quiapo. Bili na, mura-mura lang. Di ba, hindi na nila kailangan mag-effort, mag-live. Ginawa ng AI, pati boses ko. Pang ano lang pala ako. Pang mga bargain.
Lapit na mga kasuki, mga suki. Alright, mapapalitan ba tayo ng AI? Ang tanong ay, hindi yon. Ang tanong ay, handa ba tayo mag-adapt? Kasi hindi tech ang problema. Mindset at heartset ang problema. Mindset ba? Heartset ba? AI rewards curious minds. Open learners at adaptive people. Hindi ito pinaparusahan, no? Hindi nito pinaparusahan ng tao. Pinapaboran nito ang tao. Oh, okay? So, ayan ha, mga ka-AI. Mamaya, marami pa tayong pag-uusapan. At, take note, ayan, alam nyo, itong programang AI Talks, no? Napakaganda talaga dahil marami tayong natulungan. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang libo, hindi lang, as in, milyon-milyon na nakikinig sa atin, no? At alam ko, marami akong mga natulungan sa inyo. Maraming mga taong alam ko na kailangan matuto ng AI. Hindi lang dahil kailangan, pero it's actually something na you've developed bilang isang tao. Okay? So, again, salamat sa mga nanood ng AI Talks mula episode 1 hanggang ngayong episode. At tayo ay number 1 ngayon sa Spotify, sa AI landscape. The only AI show sa radyo at sa Spotify na Pinoy. Kaya subscribe na kayo sa Spotify, di ba? AI Talks with the Voice Master. At kung may mga tanong kayo, may mga gusto kayong malaman pa, mag-message lang kayo sa amin at share nyo rin yung mga AI Talks sa mga kaibigan ninyo. Kasi itong 2026, ito na lang yung ating window, no? Sobrang galing na ngayon. Actually, kagabi, yung Kling 3.0, ay grabe. Mas maganda pa sa Veo at sa sa Sora. At ito na, maraming mga talagang tatamaan sa inyo kung hindi kayo gagamit ng AI. Kaya it's a must. Alright? So mamaya, balikan namin kayo. Marami pa tayong mga segments, AI 101, Balitang AI, and many more. At ngayong March, pupunta tayo Amerika at doon tayo magre-report. Marami tayong mga kwento, no? Na mga pag-uusapan, lalong-lalo na pag nasa US na tayo. Alright, so with that, balik tayo mamaya. God bless everyone. See you later. And bang! At ito ang AI 101, ang inyong unang hakbang sa mas malalim na kaalaman sa mundo ng Artificial Intelligence. Sa mga nagdaang taon, mabilis at halos sabay-sabay ang pagsabog ng Artificial Intelligence o AI. At dahil dito, sunod-sunod din ang mga tanong. Mawawala na ba ang trabaho ng tao? Papalitan na ba tayo ng mga robot? At sa huli, kontrolado na ba ng AI ang mundo? Pero gaano ba talaga ito dapat katakutan? Sa AI 101, uupo tayo sandali at lilinawin ang kaibahan ng utak ng tao at ng artificial intelligence. At ipapakita kung bakit hindi dapat matakot, kundi dapat umunawa. Aminin natin, matalino ang AI. Mas matalino pa kaysa sa inaasahan ng marami. Sa ngayon, ginagamit na ng milyon-milyong tao ang AI tools gaya ng ChatGPT para sa simpleng usapan, mabilis ang paghahanap ng impormasyon at pagsusulat ng mga basic na teksto. Pero ang hindi alam ng karamihan, mas marami pa itong kayang gawin. Noong 2023, isang dating pinuno ng isang high IQ organization ang nagsagawa ng eksperimento. Sinubukan niya ang isang advanced AI model sa IQ test at sa iba't ibang profesional na larangan. Hindi lang basta pagsusulit, ikinumpara rin ang resulta ng AI sa performance ng mga aktwal na eksperto. At ang resulta, sa 7 na tinanapo sa ansiperamkum sa bawat 10 test, mas handa at mas mahusay ang AI kaysa sa average na profesional sa larangan ng medisina, batas, ekonomiya, biology, pati wine tasting, alam ng AI. Pero may isang mahalagang bagay na hindi pa rin nito kayang tapatan. At ito ay general logic at common sense, mga bagay na likas sa tao.
Sa puntong ito, iisipin ng ilan, kung ganito katalino ang AI, hindi ba't mawawalan na ang halaga ng tao? Ang sagot, hindi. Dito nagkakamali ang maraming tao. Madaling ikumpara ang AI sa utak ng tao dahil pareho silang nagpoproseso ng impormasyon. Pero ang totoo, magkaiba sila. Ang modernong AI, ayon sa mga eksperto, ay mas tamang ituring bilang napakalakas na statistical system. Hindi ito tunay na nag-iisip, hindi ito natututo mula sa sariling karanasan, at hindi ito marunong gumawa ng desisyong lampas sa datos na ibinigay sa kanya. Ang tao, mula pagkabata, natututo sa pamamagitan ng karanasan. Natutunan natin ang pisika sa pamamagitan ng paggalaw. Nauunawaan natin ang pakikitungo sa kapwa sa pamamagitan ng emosyon. At natutunan natin ang sanhi at bunga sa pamamagitan ng pagkakamali at pagkatuto. Ang AI, walang ganitong karanasan. Sa madaling salita, ang AI ay kasing talino lamang ng kung ano ang inilagay natin sa loob nito. Pero hindi rin ibig sabihin nito na pwede na tayong maging kampante. Ayon sa mga eksperto, may mga seryosong panganib kung magiging pabaya ang paggamit ng AI. Kabilang dito ang pagkawala ng privacy, pag-automate ng maraming trabaho, sobrang pagdepende ng tao sa AI, sa pag-iisip, at ang pag-usbong ng cyber weapons at digital warfare. Ngunit may isa pang mahalagang katotohanan. Hindi pa tayo nasa isang madilim na hinaharap. Hindi pa huli ang lahat. May pagkakataon pa tayong baguhin ang direksyon. Ayon sa mga pag-aaral, para maging positibo ang epekto ng AI, kailangang magkaroon ng iisang malinaw na pananaw ang mundo tungkol sa kinabukasan ng AI. Palakasin ang empatiya at ethical na pag-iisip sa mga digital system at ayusin ang mga batas at pulisiya upang manatiling mahalaga ang papel ng tao sa trabaho at lipunan. Sa madaling salita, may dalawang landas ang hinaharap. Ang una, mapanganib at puno ng takot. Ang ikalawa, puno ng oportunidad at pag-asa. At ayon sa survey, 67% ng mga eksperto ang naniniwalang pagsapit ng 2030. Mas gaganda ang buhay ng tao dahil sa AI. Paano mangyayari ito? Una, sa automation ng paulit-ulit at mabibigat na gawain. Ikalawa, mas maraming oras para sa creativity, pag-iisip, at inobasyon. At ikatlo, mas magiging epesyente ang mga negosyo dahil sa kakayahan ng AI sa pagsusuri at pag-analisa ng datos. Sa huli, malinaw ang isang bagay. Hindi kayang palitan ng AI ang utak ng tao dahil ang isip ng tao ay may damdamin, konsensya at layunin. Ang tunay na tanong ay hindi kung gaano katalino ang AI, kundi paano natin ito gagamitin. At tandaan, ang teknolohiya ay kasangkapan lamang. Ang tunay na talino nasa tao pa rin. Muling magbabalik ang The AI Talks with the Voice Master. Huwag kayong aalis, babalik kami. Muling nagbabalik ang boses ng Artificial Intelligence para sa bawat Filipino. Ito na ang The AI Gonzales. Ang mga tagapagbalita ng programang ito, sina Ira at Ivan, ay mga AI-generated animated reporters. Bagamat kami ay produkto ng artificial intelligence, ang lahat ng balita, impormasyon at analysis na aming inihahatid ay totoo, beripikado at batay sa lehitimong pinagkukunang sources. Walang fake news dito. Tiwala kaming mas maiintindihan ninyo ang teknolohiya sa pamamagitan ng teknolohiya mismo. Narito na ang mga pinakamainit na balita sa mundo ng AI. Talks with the Voice Master. Balitang AI. Kasama na sina Ira AI Voice Master Artificial Intelligence News Network. Balitang AI. Breaking news.
Magandang araw, mga ka-AI, Authentic Innovators. Ako si Ira, ang inyong Artificial Intelligence Reporter Analyst at ito ang Balitang AI, kung saan ang teknolohiya ay isinasalin sa wikang naiintindihan ng bawat Pilipino. Sa loob ng maraming dekada, malinaw ang konsepto natin ng robot. Ang robot ay malamig, mekanikal, at malinaw na hiwalay sa tao. Ngunit sa kasalukuyan, unti-unti nang nagbabago ang imaheng ito. Ang mga robot ngayon ay hindi na lamang gumagalaw, sila ay nakikipag-ugnayan. At minsan, halos hindi na natin matukoy kung saan nagtatapos ang makina at nagsisimula ang pagiging tao. Isang humanoid robot mula China ang naging sentro ng pandaigdigang diskusyon. Hindi dahil sa lakas o bilis nito, kundi dahil sa realism, isang realism na hindi pa natin nasasaksihan noon. Sa Shanghai, ipinakilala ng robotics company na DroidUp ang humanoid robot na pinangalanang Moya. Ayon sa kumpanya, si Moya ang kauna-unahang fully biomimetic embodied intelligent robot sa mundo. Isang mahaba at technical na termino, ngunit may simpleng kahulugan. Ginaya si Moya hindi lang sa itsura ng tao, kundi sa paraan ng paggalaw at pakikisalamuha. Ang salitang biomimetic ay nangangahulugang panggagaya sa biological na galaw, habang ang embodied intelligence ay katalinuhang nakaugat sa mismong katawan. Ibig sabihin, hindi hiwalay ang isip at katawan ng robot. Ang galaw nito ay bahagi ng pag-iisip nito. Hindi na ito robot na basta sumusunod sa utos. Ito ay robot na idinisenyo para makasama ang tao. Sa mga viral videos sa Chinese social media, makikitang si Moya ay kalmado. May steady eye contact, may bahagyang nangiti, at may natural na pagtango habang may kausap. Ang mga galaw na ito ay pamilyar sa tao, kaya't automatikong tinatrato ng ating utak ang robot na parang kapwa-tao. Ngunit dito rin nagsisimula ang tanong, hanggang saan ang pagiging komportable natin? Kailan ito nagiging kakaiba? At kailan ito nagiging nakakatakot? Ito ang bagong yugto ng humanoid robotics. Salamat, Ira. Isa sa pinakamahalagang aspeto ni Moya ay ang mukha nito. Ang mukha ang unang binabasa ng tao sa anumang interaksyon. Dito natin hinahanap ang emosyon, intensyon at atensyon. Ayon sa DroidUp, kayang-kaya ni Moya ang tinatawag na human micro-expressions. Ito ang maliliit na galaw sa paligid ng mata, pisngi at bibig. Madalas ay hindi natin ito namamalayan. Ngunit dito natin nararamdaman kung may interes ang kausap natin o kung may emosyon sa likod ng sinasabi niya. Sa karamihan ng robot, ito ang nawawala. Ang galaw ay eksakto, ngunit walang buhay. Kay Moya, sinikap ng mga engineer na baguhin ito. Ang timing ng pagngiti ang bahagyang pag-angat ng kilay. Ang bilis ng pagtango, lahat ay isinasaalang-alang, ngunit hindi lahat ay natuwa sa resulta. Maraming netizens sa China ang nagsabing sila ay namangha, ngunit marami rin ang nagsabing sila ay nakaramdam ng kilabot. Ito ang tinatawag na uncanny valley. Kapag ang isang bagay ay halos kamukha na ng tao, ngunit may kaunting pagkakaiba na hindi maipaliwanag. Nagkakaroon ng psychological discomfort, para bang may mali, kahit hindi mo matukoy kung ano. Ayon sa mga eksperto, natural ang ganitong reaksyon, sapagkat ang ating utak ay sanay na. Ang mukhang tao ay may kamalayan. Kapag nalaman na nating makina pala ito, nagkakaroon ng conflict. Ito ang isa sa pinakamalaking hamon ng humanoid AI. Paano maging realistic nang hindi nakakabahala? Paano maging tao ang kilos, ngunit manatiling makina? Isang tanong na patuloy pang pinag-aaralan. Bukod sa mukha, napakahalaga rin ng katawan at galaw ni Moya. Ang robot ay may taas na 1.65 meters of 5.5. Ito ay halos katulad ng average adult human height. Ang bigat nito ay 32 kilo lamang. Isang napakagaan na timbang para sa isang humanoid robot. Ipinapakita nito ang advanced material engineering. Lightweight ngunit matibay. Ang proporsyon ng katawan ay sinadyang gawing natural. Hindi masyadong mahaba ang braso. Hindi rin masyadong makitid ang torso. Lahat ay nakaayon sa karaniwang sukat ng tao. Isa pang kakaibang tampok ay ang body temperature. Pinananatili ni Moya ang init na 22 hanggang 36 degrees Celsius.
halos kapantay ng temperatura ng balat ng tao. Kapag nilapitan o nahawakan, hindi ito malamig. Para sa mga psychologists, mahalaga ito sa comfort level. Ang lamig ay nagpapaalala na ito ay makina. Ang init ay nagbibigay ng ilusyon ng buhay. Ayon sa Droid App, critical ito sa long-term interaction, lalo na sa healthcare at elder care settings. Dagdag pa rito, ipinagmamalaki ng kumpanya ang lakad ni Moya. May 92% similarity sa human gait. Hindi lamang balanse ang sinusukat, kundi ang flow at timing ng bawat hakbang. Kapag natural ang lakad, mas tumitigil ang utak sa pag-obserba ng mekanika. Sa halip, social presence ang nararamdaman. Para bang may taong pumasok sa silid. Ito ang layunin ng disenyo ni Moya. Hindi upang magpakitang gilas, kundi upang maging bahagi ng espasyong pantao. Habang si Moya ay nakatuon sa realism, may ibang humanoid robots na ibang direksyon ang tinatahak. Isa rito ang Unitree G1 humanoid robot. Kamakailan, ipinakita ang G1 sa isang matinding pagsubok. Ito ay naglakad sa temperaturang 47.4 degrees Celsius, isang kondisyon kung saan bumibigay ang karamihan ng makina. Sa lamig na ito, humihina ang baterya, lumalapot ang lubricants, at nagiging brittle ang plastics. Ngunit nagawa ng G1 na maglakad ng mahigit 130,000 hakbang. Hindi lang basta lakad sa tuwid na linya, sinundan nito ang hugis ng Winter Olympics emblem. Nangangailangan ito ng mataas na precision. Gumamit ito ng satellite navigation na may centimeter level accuracy. May adaptive algorithms para sa yelo at uneven terrain. Upang makaligtas, nilagyan ito ng insulated jacket. May plastic cover sa joints at actuators. Ipinakita nito ang tibay ng modernong humanoid robots. Ngunit hindi lahat ng demo ay perpekto. Ang humanoid robot na Iron ng Xpeng ay nag-viral. Sa isang mall demo, ito ay natumba. Bagamat walang nasaktan, mabilis itong kumalat online. Ipinakita nito ang kahinaan sa balance control. Kahit advanced ang hardware, kahit libu-libong oras ng training data, ang humanoid robotics ay may limitasyon pa rin. Ang bawat pagkakamali ay nagiging aral, hindi lamang sa engineering, kundi sa public trust. Sapagkat kapag humanoid ang robot, mas mataas ang inaasahan at mas malaki ang epekto ng kabiguan. Sa likod ng mga humanoid robot na ito, patuloy ang pananaliksik sa mas natural na galaw. Sa Harvard, may mga engineer na tumingin sa katawan ng tao, partikular sa tuhod. Ang tuhod ng tao ay hindi simpleng hinge. Ito ay gumugulong at dumudulas. Ginaya ito sa bagong robotic joint design. Tinatawag itong rolling contact joint. Gumagamit ito ng curved surfaces. Ang mga hugis ay mathematically optimized, base sa puwersa at galaw na kailangan. Sa testing, nabawasan ang misalignment ng 99%, mas natural ang galaw. Mas kaunti ang stress sa actuators, mas epesyente ang enerhiya. Ginamit din ang prinsipyo sa robotic grippers, 2 daliri lamang, ngunit mas malakas ang kapit. Kayang humawak ng 3 beses na mas mabigat. Pareho pa rin ang actuator input. Malaki ang implikasyon nito sa humanoids. Mas maliit na motors, mas tahimik na galaw, mas ligtas na interaction. Maaari rin itong gamitin sa exoskeletons at rehabilitation devices para tulungan ang may kapansanan. Hindi lamang para sa robot, kundi para sa tao. Ipinapakita nito ang direksyon ng biomimetic engineering, kung saan ang teknolohiya ay natututo mula sa kalikasan. Sa Estados Unidos, may isa pang mahalagang hamon sa humanoid robotics. Ito ay ang kakayahang gumalaw at magtrabaho ng sabay. Ang kumpanyang Westwood Robotics ang nangunguna rito. Ang kanilang humanoid na Themis Gen 2.5 ay may sariling operating system. Tinatawag itong AI Augmented Humanoid OS o AOS. Pinagsasama nito ang perception, planning at control. Karamihan ng humanoid robots ay kailangang tumigil bago kumilos ang braso. Ngunit ang Themis ay kayang maglakad habang humahawak ng bagay. Gumagamit ito ng whole body control. May sensor fusion para sa balanse. May semantic understanding ng paligid.
Pinahusay din ang hardware nito. Tumaas ng halos 40% ang impact resistance. Mas malakas ang torque ng actuators. Ngunit mas kaunti ang init na nalilikha. Ibig sabihin, mas ligtas at mas episyente. Ang layunin ay hindi demo, kundi aktwal na trabaho. Mga robot na katuwang sa tao. Ngunit kasabay nito ang mas malalaking tanong. Hanggang saan ang papel ng humanoid robots? Sa trabaho? Sa serbisyo? Sa pang-araw-araw na buhay? Habang mas nagiging tao ang kilos ng makina, mas tumitindi ang usapin ng etika, tiwala at responsibilidad. Sapagkat ang teknolohiya ay hindi neutral. Nasa tao kung paano ito gagamitin. Ito ang Balitang AI. Ako si Ira. At ako si Ivan. Hanggang sa susunod na update, mga ka-AI. At ito ang Balitang AI, ang kauna-unahang AI News Network sa Pilipinas. Hanggang sa susunod na Sabado. Avatar has been existing for the longest time na yun lang, tao pa yung gumagawa nun, yung avatar na tao. Nagets nyo? So yung mga avatar, pag sinabi mong avatar is the kumbaga, digital copy of yourself. Either it's voice or actual face. No? Like ako, pwede ako maging avatar habang kinukunan ako ng video ngayon. But before, yung mga avatar is actual person. Pero they call it avatar na. Aside from movie na avatar na, diba? At cartoons na avatar. Pero yung talagang tayo bilang tao, yung avatar natin is yung sarili natin. But there are also known ngayon na mga AI avatars na mga tinatawag na faceless video. Ano yung mga faceless video? Yun yung mga fake. Kasi hindi siya nag-exist. Which is, in a sense, okay siya kung wala kang oras o takot ka humarap sa camera or pangit ka lang talaga. Di ba? Na ayaw mo makita ng tao yung mukha mo. But then again, the point of creating an avatar is to make yourself, number one, open, no? Sa mga ideas na, halimbawa, ikaw, hindi naman ikaw yung, ano lang authority doon sa ginagawa mo. You can create an avatar of a certain character. May papagawa ko na assignment sa inyo. Parang workshop natin para at least meron kayong finished output. So yung video agent, mag-prompt lang kayo about pero kayo na bahala sa prompt gagawa na ano. Pero ang goal ninyo is promote yung creative voices. Okay? Ngayon, syempre, bigyan nyo siya ng context. Ano ba yung ginagawa ni creative voices? Para mas maintindihan nung AI, ano ba yung ginagawa ng creative voices. Then, if better kung malagyan nyo ng logo ni creative voices, Adrian, halika dito para at least may interview ka lang dun sa ano. Masaya siya. And so paano yung ginawa mong concept nun? At saka ano yung ginawa mong prompt? Hello. Bali, in-apply ko po yung tinuro ni Sir Choi sa akin. Una po, nagpagawa po ako ng prompt kay ChatGPT. Sabi ko pa, create a prompt na parang unique and catchy, promoting creative voices production. Then nung binigyan niya ako ng script, yung script na yun, pinis ko dun sa agent. Tapos yung avatar ko naman ay yung mukha ko. Tapos sumanap lamang ako ng random na background na parang pang news reporting. After nun, pinagsambog ko siya sa AI. Yung background, tapos pinatong ko yung mukha ko, tapos
pinalagyan ko ng logo ng Creative Voices. Then, pinis ko siya sa Hagen. Tapos, after generation, ayun po yung output. Ayun. Ayun. So yung pinaka ano lang talaga, pinaka parang lesson doon, kung the more ano yun, mas maraming context yung ginawa mo, mas marami kang asset, mas magiging maganda yung output nung ano mo, nung video mo. But anyway, so yun yung ano, yun yung on how to use Hagen para sa paggawa ng mga AI avatars o kaya mga AI videos. Actually, this is the first ever na actual kasi yung first na online ginawa na ni Sir Dominic. And magbubuo tayo ng team. Actually, palakpakan yung mga sarili niya kasi kayo ang unang member ng Hagen Philippines. O gagawa kami ng certificate niyo online. Hello everyone, I am Dominic Barrios, CEO of Bots at Work. So we help business owners by creating their AI chatbots for their customer service. So here in the Philippines, I'm also one of the ambassadors of Hagen, and our goal or advocacy is to help business owners use AI avatars for their business so that they can market their business well. So Hagen is a tool online that you can use for your business, where you just type in your prompt and what you require for your video, and then put in some of your avatars or just a picture of yourself or a video of yourself, and then you can create a video of you promoting your business or whatever kind of video that you like. So I invite you to test it out and show it to the world. So we invite you to join our future workshops or future events, the Hagen AI Avatar Workshop, so that we can teach you how to use Hagen for your business. So great day everyone! I am Irish Macy Marano from Marinduque State University and currently an intern here at Creative Voices. So what my experience about the workshop recently is that Hagen was indeed a true alam niyo yun, bago siya sa aming lahat na hindi namin siya totally, we're not familiar doon sa app na yon, pero nung ginamit namin siya ay masasabi ko na it was amazing experience to be able to use that Hagen app at super duper na affordable and okay na gamitin. So, yun lang. Ayan, pwede niyo siyang ma-search sa Google and magagamit mo siya, and we encourage you to use that Hagen app. Hello, great day! I am Verna Jacinto from Pamatasan, Lungsod ng Muntinlupa. Nag-i-intern ako dito ngayon sa Creative Voices. My overall experience sa Hagen training was so fun. Natutunan ko na pwede pala tayong gumawa ng sarili nating avatar, and hindi lang yun. Pwede nating pasayawin, pakantahin, kahit ano. Actually, I can do whatever I want sa aking avatar na wala. There's no impossible na para sa ano natin ngayon sa new technology natin ngayon. Dapat nakikisabay tayo. So, ayun lang. Thank you. Hi, my name is John Ardos Hernandez. I'm a student from Lyceum of the Philippines University from Batangas. During the workshop, na-enjoy ko siya kasi to be honest, hindi po ako masyado nagamit ng AI sa mga for content creation, and dun po sa workshop, dun ko po nalaman na parang ganun lang po kadali yung paggamit ng ano, kasi meron po silang pre-made na ginagamit na avatars. I encourage you guys to use Hagen. Search nyo lang yun sa Google and lalabas na po siya. So, thank you po. Hi everyone, my name is Angela J. Andaya and I am from Marinduque State University, and currently I am an intern in Creative Voices, and my experience using Hagen is kind of awesome because I experienced to use pictures of my favorite idol to put and say words that I want him to say. So yun lang, and I encourage people to use Hagen because it's a really good experience too.
try AI. Okay, bye-bye. Great day everyone! My name is Nestor Junior G. Lopez from LPU Batangas at ang na-experience ko sa Heygen is yung pag-i-edit nga ng AI. Ang na-experience ko kanina ay nung nag-click ako ng mga avatar, parang interesting siya na parang pagka naglagay ka ng picture, parang pag in-okay mo, mag-AI agad siya. Dati kasi parang ang hirap maglagay ng mga ganun, ng parang dami pang gagawin bago ka makakreate ng isang video na mapapagalaw mo. Kahit yung mismong picture ko, na pagsalita at na paggalaw ko siya na nagta-type lang ako. Na-experience ko nga doon ay maganda siya, mas madali siyang gamitin at mas magagamit siya sa ibang kailangan mong kunwari magpo-post ka, parang gano'n. Kunwari magko-content ka sa TikTok, parang kailangan mo talaga siya para mas mapabilis yung gagawin mo. Ayun, pwede nyo i-search yung Heygen sa Google at dun sa unang makikita nyo, click nyo lang yon at pwede na kayong mag-login Google or kung ano mang email at pwede nyo na siyang gamitin ng libre. Hello everyone, my name is Mary Grace Q. Pandes. I am from Marinduque State University and I'm currently an intern at Creative Voice Production. So, ang naging experience ko kanina is medyo magulo siya for as an first-time user. Pero, once na gamit mo na siya ng tuloy-tuloy, mas maganda naman siyang gamitin. And also, I encourage you all to use Heygen. And maganda siya if introvert ka, magagamit mo siya. Great day everyone, I'm Steven Noe Flores from LPU Batangas. And I wanna share my experience sa inyo sa naging workshop namin kanina sa Heygen. So, first of all, diniscuss nila ang Heygen and pinagawa kami ng AI vids. And based on my experience, napakadali talaga gamitin kasi ako sa sarili ko, gumagawa din ako ng mga AI vids and nahihirapan ako mag-prompt or gumawa pa sa ibang AI website ng avatar. Pero sa Heygen, kapag nag-upload ka, as in ando na lahat, hindi mo na kailangan pumunta pa ng iba't ibang website para kumuha ng mga audio files. Talaga nasa Heygen na lahat. So I encourage you guys para gamitin yung Heygen kasi napakadali niya gamitin and sobrang helpful para sa mga intern or students. And hindi lang sa internet students, pati na rin sa mga nagtatrabaho na gumagawa ng mga AI videos. So, great day everyone! I am Claire Antoinette Filisar from Marinduque State University. So, during our workshop po, pinagawa po kami ni Sir Dominic ng promotional video at para sa amin is nakakatulong po iyon para paggawa ng project o kaya naman sa pag-report. At kaya ayun po, nakakatulong talaga siya. So makikita nyo po sa Google yung heygen.com at i-click nyo lang po yung first page doon at ayun po, makakagawa na po kayo ng libre. I'm Atasha Udtuan and from Marinduque State University. During workshop, pinagawa kami ni Sir Dominic ng AI video, about AI videos. Ayun, marami kaming natutunan after. So, madadala namin yun sa pag-uwi namin. Hey, what's good? My name is Angelito Baligwat from Lyceum of the Philippines University, Batangas. And dun sa workshop namin, napakarami namin natutunan about AI, which is very helpful lalo kapag, let's say, gusto niyo mag-create ng ads, pero nahihiya kayo na kayo nasa front ng camera. Pero napakadali lang gumawa actually. Like, magpo-prompt lang kayo. Lalagyan nyo lang, I want to create this ad, gano'n. Tapos biglang lalabas na siya. Lagyan nyo lang image nyo at biglang magsasalita na yun. Parang nakasync na yung bibig nyo dun sa tono ng boses and all. I encourage you guys to use Heygen. It's available online. It's free to use. And yeah, thanks. Great day everyone. I am Desiree Villanueva from Marinduque State University and currently intern here at Creative Voices. Actually, we're not kind of familiar with Heygen, but after the discussion of Sir Pochola and Sir Dominic, during our workshop, we've learned a lot on how to create videos using that AI. And some of my co-interns is, actually, they're not familiar then, but they learned a lot and nakapag-create sila ng videos na okay and maganda yung result. So, we encourage you to use Heygen online that's available and it's actually free, so try it now. Great day everyone! So I'm Minis Hernandez and from MARSU and intern ako ngayon dito sa Creative Voices. And yung kaninang workshop na ginawa kanina ni na Sir Pochola and Sir Dominic about sa Heygen,
Maganda siya. Marami kang matututunan, matuto kang gumawa ng sarili mong avatar. At ayun, pwede nga maglagay kang sarili mong picture tapos i-AI na yung ganda, ang galing. So ayun, ini-encourage namin kayo na gumamit din kayo ng HeyGen at maganda yung promise. Mabuhay! Ako si Pocholo de Leon Gonzalez, the Voice Master, at isa ako sa mga nag-ambag sa industriya ng radyo dito sa Pilipinas. Ang simula ng aking paglalakbay sa radyo bata pa lang ako, pangarap ko nang marinig ang boses ko sa radyo. Nagsimula ang aking profesional na paglalakbay sa DZMM Radio, radio drama at singing competition kung saan nanalo ako sa voice acting category sa edad na 16. Alam mo yung kalaro ko, nagbigay lang ng abuloy sa pulubi. Tapos ginulti na ng tatay niya. Storya, bawat tinig na ating maririnig sa programa ay katumbas ng isang buong linggo ng masinsinang pag-iensayo. Una muna nagbe-brainstorming kami. Yan, sila Kayla, yung mga grupo ko. Ano pang magandang kung uso ngayon? Kaya naman, ang programa nila ngayon na mamayagpag at tunay na kinagigiliwan ng mga tagapakinig tuwing araw ng linggo. Nidolo ko si Lilo Campo ng DZM. And ginagaya ko po ng mga yung sabi niya, Anak magdasal ka na sa kay Mama Mary. Anak. tapos mag-totongres niya, alam naman huwag ka naman pagay-ang-gayaan diyan. Ito ang nagbigay daan upang maging isa akong voice artist at broadcaster. Ilang taon nang lumipas, naging anchor ako sa programang to, nagsulat ng mga script, at kalaunan ay naging co-director. Dahil sa passion ko sa voice acting at broadcasting, hindi lang sa radyo ako nagtatrabaho, kundi pati na rin sa dubbing para sa television at pelikula. Pagtatatag ng Voice of the Youth Network, VOTY, isa sa pinakamalaking kontribusyon ko sa radyo, ay ang Voice of the Youth Network, VOTY, isang advocacy organization na ginagamit ang media at ICT upang magturo, magbigay inspirasyon, at bigyang lakas ang kabataang Pilipino. Mahigit 20 radio programs ang naiproduce namin sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa pamamagitan ng VOTY, nagkaroon ng boses ang mga kabataan sa mahahalagang issue at ginamit namin ang radyo bilang isang platform para sa positibong pagbabago. Dahil sa aking kontribusyon sa industriya, kinilala ako bilang isang voice director, trainer at motivational speaker sa loob at labas ng bansa. Hindi ko lang ginamit ang aking boses para mag-entertain, kundi para magbigay ng inspirasyon at empowerment lalo na sa mga kabataan. Ang unang dubbing academy sa Pilipinas matapos ang 17 taon ng paghahanda, Danny Mandia, ang ama ng modernong dubbing sa Pilipinas, ang kauna-unahang dubbing academy sa bansa. Kasabay nito, binuhay rin namin ang VoiceWorks Basic Voice Acting and Dubbing Workshop na siyang nagbukas ng oportunidad sa maraming aspiring voice artists. Mga programang aking na-produce bilang pioneer ng youth media sa Pilipinas. Ginamit ko ang broadcast media upang magbigay ng impormasyon, inspirasyon at oportunidad sa kabataan. Narito ang ilan sa mga radio programs na aking na-produce. Voice of the Youth Radio, isang programang nagbibigay ng platform sa mga kabataan upang maipahayag ang kanilang mga saloobin. Entrepradio, ang radio show para sa mga aspiring entrepreneurs at freelancers. Call Center Radio, unang radio program sa bansa para sa BPO industry. Author's Voice, para sa mga Pilipinong manunulat na gustong ibahagi ang kanilang mga kwento. Brigada Kabataan, isang FM radio show na nagtuturo ng volunteerism at bayanihan. School of Life Radio, para sa mga life lessons at motivation tuwing Sabado ng umaga. Love Lines, Voice of the Youth Radio at Entrep Radio. At marami pang iba. Sa loob ng halos 2 dekada, patuloy akong nagpro-produce ng mga programang may layunin at inspirasyon. Ang aking mensahe para sa World Radio Day, sa panahon ng digital age, hindi nawawala ang halaga ng radyo. Ito ay isang makapangyarihang medium na may kakayahang baguhin ang buhay ng maraming tao. Bilang The Voice Master, ipinapangako kong ipagpapatuloy ang aking misyon na gamitin ang boses para sa positibong pagbabago. Sa lahat ng mga broadcasters, voice artists at media practitioners, saludo ako sa inyong dedikasyon sa pagpapalaganap ng impormasyon, inspirasyon at edukasyon. Sa World Radio Day, ipagdiwang natin ang boses ng masa,
boses ng bayan at boses ng kabataan. Ito ang boses ng pagbabago. Mabuhay ang radyo, mabuhay ang mga tagapaghatid ng boses ng sambayanan. Alright, welcome back mga ka-AI, mga ka-authentic innovators. Ayan, so balik tayo sa tanong natin ngayong araw na ito. Mas magaling ba talaga ang AI sa tao? Magaling ang AI sa bilis, magaling ang AI sa data, magaling ang AI sa computation. Pero ang tao, magaling sa kahulugan, magaling sa konsensya, at magaling sa puso. At kapag pinagsama mo ang katalinuhan ng AI at ng pagkatao ng tao, hindi takot ang resulta, kundi lakas, pag-asa, at pag-usad. Dahil hindi ito ang laban ng tao kontra sa AI. Ito ay kwento ng tao na may kasamang AI. At sa mundong napakabilis magbago at hindi natututo na pag-iwanan, pero ang handang magbago, siya ang aangat at umaangat. Para naman, forever naman ganun, di ba? Pero mga ka-AI, authentic innovators, huwag tayong matakot ha. Huwag tayong magalit. Huwag tayong magbulag-bulagan. Mag-aral tayo, mag-explore tayo, mag-evolve tayo. Dahil baka nga hindi tayo mapapalitan ng AI, kundi mas magiging makapangyarihan pa tayo dahil sa AI. Alright? Alright mga ka-AI, kung may natutunan kayo today, i-share nyo ito sa mga kaibigan nyo, mga kapatid mo, mga katrabaho mo, sa jowa mo, sa asawa mo. At kung gusto mong mas maintindihan ng AI sa pang-araw-araw na buhay, mag-subscribe ka na sa YouTube channel namin, AI Talks with the Voice Master, Facebook page, The Voice Master, Spotify, AI Talks with the Voice Master. Follow nyo rin ang amin website para update tayo, syempre sa Facebook, sa mga susunod na episode. Dahil mas malalim pa, mas lalakas pa, mas magiging practical pa ang ating mga usapan tungkol sa AI. Once again, maraming salamat sa pakikinig mga ka-AI. Muli, ako po ang inyong lingkod, the Voice Master of the Philippines, Pocholo de Leon Gonzalez, na nagsasabing, yakapin ang teknolohiya, gamitin ang talino, piliin ang kabutihan at manatiling tao na may puso. Alright, hanggang sa susunod na episode mga ka-AI, dito lang po sa The AI Talks with the Voice Master. Hey, woo! AI para sa masa! Woohoo! AI Talks with the Voice Master! Sa tindahan ni Aling Nena, sa sakayan ni Kuya Boy, may narinig na usapan, AI daw di lang laruan. Hoy, pang mayaman yan, sabi ng tambay sa kanto. Pero teka, kahit ako, pwede palang matuto. Hindi kailangan ng diploma o Ingles-Inglesan, basta may tanong, kasagot ay kaalaman. Sa radyo o online may matututunan, AI para sa masa, para sa sambayanan. Hey! Ay para sa masa, sa radyo humahataw, kwento mo ay mahalaga kahit ikaw ay simpleng tao. AI Talks with the Voice Master, lakas ng bagong sigla, boses ng bawat buwan, para sa bagong Pilipinas. Si Lola Inday nagtanong habang naglalaba, yung AI ba pwede rin sa matanda na? Opo naman Lola, gamit mo yan sa negosyo o kahit sa pag-order ng itlog at mantika sa tindahan mo.